Ha? Totoo ba yun? Seryoso ba? Ano kiwalay? Hala? Totoo ba yun? Kaya siguro bad trip siya. Napagod na siya. May something ba kayo? Kaya hindi Wala. Hindi naman kami nag-aaway. Ewan ko. Ano to? Trip ba to? Bad trip siya kanina eh. Hello, my May sakit talaga ako. Hello, my waters! Welcome to our Season 2! Only here with Lars. Bawat episode, iba-ibang kwento ang ating mapapanood at maririnig. Pero ngayong Season 2, magpo-focus tayo sa kwento ng mga CEO, brand owners, at business-minded people. Everyone, welcome to With Lars. This is the show where you'll see a better, more authentic version of me. The real me beyond pageantry. And in this new chapter, I want us to get to know each other even more deeper, more personal, and more genuine. So stay with me. Sama-sama tayong tumawa, humalakhak, umiyak, at makichika. Only here with Lars. So ito na nga! Malalang backstory ang nangyayari today dahil sobrang tagal ko na siyang kakilala at mahaba na ang aming napagsamahan sa personal na buhay at kahit saan mang karera ng mga kagagahan namin. She is a transgender icon, a content creator, political na rin nga ba siya? Malalaman natin, and definitely not a comedian. She is an advocate known for her relatable humor and viral social media contents. Pero again, pumupolitical contents ka na talaga. Kaya naman everyone, welcome Ryan Joseph aka Ate Bea K. Herrera! Grabe naman nilagay talaga yung nickname ko. Ano yan? Babasagin ko yan. Palitan nyo yan. Sorry naman, ganun talaga pagka pinapakilala. Ganun pala talaga yun. Grabe, may waters, para kong kaharap si Bea Alonso. Grabe. Oo, ganito Totoo yung ba? POV, Thank no? Ang you. lala, nung balat, nung mukha, nung kutis. Grabe, the one and only Bea K. Herrera. Ate Bea, welcome to Vidlog! I'm so happy nandito na ako ngayon at makikipagpuksaan tayo. Charing. Correct. So, very exciting ang ating episode today dahil kilala niyo naman si Ate Bea. Pero, of course, I would just like to welcome you to my first segment, which is Daldalan with Lars. So, are you ready makipagdaldalan? Yeah, of course. Ready na ako. Ayan, so pakilala ko muna sa si Larcisa. Ayan, kasi marami siyang gusto idaldal today. Hi, Larcisa. So, let's daldalan na. Siyempre, of course, sa mga social media mo and mga followers mo, alam lang nila yung mga success and mga ganaps mo sa life lately. Pero pwede mo ba kaming kwentuhan yung ano mo, simula yung childhood mo? Kasi ako, lumaki ako sa isang yung parang medyo may pagka-squatter area na lugar. So talagang nasanay na talaga ako na open vocal ako, na kung what you see is what you get lang talaga ang ano ko. Ganun lang talaga ako nasanay. Tapos hanggang sa, ayan, nag-aral, nag-college, tapos napunta na ako sa, nung una talaga, Lars, para talagang talaga ako, naging sex worker din. And then after sex works, nag-ipon, syempre inisip ko na hindi ako dapat forever na ganito. Mabilis ang pera pero hindi siya Fulfilling. Oo, hindi fulfilling, hindi parang may kulang. So nag-ipon ako and then business. Pero ano naman, like, syempre, growing up as a trans woman, ano ba yung family mo? Very welcome ba sila? Or nahirapan ka ba to Ano na ako, parang mga third year high school na ako nagladlad doon. Hindi rin nila tanggap syempre. Pero noong una, kaya ako naging sex worker kasi naglayas ako sa amin dahil hindi nga nila ako matanggap. Mga kapatid ko, yung kuya ko, na pinagbubuhatan talaga ako ng kamay. Tatay ko, di ako tanggap. So sabi ko, pati mga lola ko, ano pang ginagawa ko dito? Naglayas ako. So doon nag-cyber sex ako sa probinsya ng Pampanga, Angeles, doon. Tapos hanggang sa nung mga 2 taon na, na-miss na siguro nila ako. Tapos pinauwi na nila ako. Sabi ng papa ko, uwi ka na kasi tanggap na kita, nak. Yun na, doon na nag-start na nag-college ulit ako, ganyan. And then, pasok ulit sa sex worker kasi nga wala namang kakayanan sa life.
And then after nun, nag-ipon, nag-business, nag-start ako sa isang soap lang. Ang punan ko nun is 6,000 pesos. And then yun, napalago ko siya. Pero how does it feel na, syempre, di ba lumayas ka and then malayo ka sa family mo, tapos hindi ka tanggap, ganun. Parang nung mga time na yun, sira ba mental health mo, Yes, diba? actually, syempre, papasok ako sa school, parang ayoko nang umuwi ng bahay. Tapos pag papasok din ako sa school, binubully din ako kasi nga yung sa panahon namin or ng mga millennials, pag bakla ka ng high school, matik, mabubully ka talaga sa school. Pero dahil naman doon, at least kaya siguro ako naging ganito ngayon, matatag, ganyan. Kala nila matigas ako sa social media, ganun. Which is, ganun na lang talaga ako, nasanay na. Pero syempre, that time, depressed talaga ako. Talagang sumobrang payat ako, ganun yung feeling ko, parang ayoko nang umuwi sa amin kasi hindi ako tanggap ng lahat, bigat-bigat ng dibdib ko, and parang gusto ko na nga mag-suicide noon, nung panahon na yon. Pero thank God hindi naman, dahil may mga kaibigan akong umaalalay sa akin, mga kabaklaan na kaibigan ko yun. Pagkasama ko sila, masaya lang, ganun. Having that said, syempre kilala ka as bago maging Bea kay Herrera, Bea kay HRT muna, di ba? So yung transition, paano mo ginawa yung transition? Sa akin mismo, sa sarili Oo. ko. Lahat naman ng mga baklang mga trends na millennials, parang dumaan naman yan talaga sa birth control, which is hindi dapat. Like yung mga micropill, magbanggit ako ng brand, mga micropill, Logentrol, alam nila yan, lahat sila makaka-relate dito. Kasi pag high school ka, tapos nagsisimula ka palang mag-transition, kasi nung panahon na yun, 28 pesos lang yung mga ganon. So yun lang talaga ang afford, which is kahit hindi naman talaga dapat yun. Kasi nga, it's not bio-identical, it's birth control. Medyo delikado siya sa health natin, habang tumatagal na tinitake mo yun, prone ka sa stroke, prone ka sa blood clot, and so on. Pero yun, nung nagka-budget na, ayan, inayos ko na yung HRT natin, kaya medyo pack. Yes, kasi 'di ba grabe, sabi ko nga sa inyo kanina, 'di ba? Parang kaharap ko si Bea Alonso ng malala kasi yung mukha niya talaga kasi same ganon, matatawag mo same. So yung HRT, nagsimula siya, anong year? 2016 ako nag-start. Merong nag-alok sa akin ng supplier. Yung mga galing sa mga drugstore, tapos parang mga 6 months, 3 months, mag-expired na. Nilalabas na ng bodega and then inaalok sa akin, then yun na yung binibenta ko online. Like mga Androcur, ganyan, Dayan, doon ako nag-start Doon kay Kuya, ewan ko, asan ka na Kuya, hello? Oo, kasi I can still remember 2018, nung first time na ma-meet ko si Ate Bea, lumapit siya sa akin, or hindi siya lumapit, nagkita kami sa dressing room na sobrang sikip, di ba? Tapos binigyan niya ako ng sabon, di ba? Pageant. Pageant yun, binigyan niya ako ng sabon. And then, doon na nag-start, pumupunta na ako ng clinic niya, yung mga HRT needs ko, siya yung nagpapadala. And up until now, di ba, I can't believe na magiging guest siya dito sa Widlar. So, syempre, Ate Bea, alam naman natin yan na isa ka sa kilala na mga HRT seller, ganyan. So, isa sa mga pinakasikat. So, anong take mo doon? Wala, normal lang. Parang sa sobrang dami. Kasi dati talaga, ilan lang naman kasi kami dati di ba? Pero ngayon dumami na, so normal na lang din. Na hindi ko na siya masyadong iniisip na isa ba ako sa pinakakilala, gano'n. It doesn't matter. Wala na akong masabi doon kasi ayun na yun marami na kami ngayon Oo, kasi 'di ba? Kung maitatanong nyo, lahat ng ilalabas ni Ate Bea yung products, hindi pwedeng hindi niya mapapasikat. So, anong sikreto? Wala. Siguro. Diba? Kahit maglabas siya dyan ng bato, kapag binarket niya yan, magti-trending yung bato na yan. I think, ganyan. Lars, parang yun yung hindi mo pwedeng pag-aralan. Siguro natural na lang na lumalabas kasi talagang matatas talaga ako Pag may naisip ako, eto na. Minsan, yung mga content ko, minsan nadami natatawa, ganyan. So, kung ano lang yung naisip ko, yun lang yung sinasabi ko. Kung saan siya lumalabas yung pagkaloka-loka ko. Kaya ganun. Siguro ganun na lang din yun. Na-apply ko lang yung personality ko dun sa product hanggang sa pag may naisip ako mga idea, binabato ko lang. And then yun na, hindi ko rin naman na-expect na ganun. Oo, kasi ako personally syempre, meron kaming mga business ni Ate Bea before. And then, lahat talaga ng ipopromote yung product online, hindi pwedeng hindi magbuha 100,000 solds. So, grabe. Anong feeling kapag ganun? Yung ganun yung success mo? Alam mo, Lars, makwento ko lang. Ganun talaga ako. As in, araw, 1,800 parcels a day. Oo, yung binabalot diba? namin, 1,000. Yung naalala nyo yung Colossurgeon, yung gatas. Correct. Diba? Yun talaga. Kaya lang, syempre, pagka medyo nagiging sumisikat yung product,
may mga impacta na nakaabang para Correct. sunggaban Oo, ka, oo. babatuhin ka, ganyan. Hanggang sa kahit ipaglaban mo, talagang walang magagawa pagdadaanan mo, patatagan na lang ng mental health. Kaya ngayon, sa market, medyo naglaylo ako kasi parang okay naman na ako. So, kontento na ako. Tapos isang beses, pinagdasal ko yun, sabi ko, sobrang araw-araw, 1,800 parcel, wala na kaming tulog, ganyan. Sabi ko, Lord, ano ba to? Sobra-sobra naman yung binibigay nyo. Parang hindi ko na po kaya, tama na po, baka pagka nadagdagan pa to, hindi ko na kayaan. Parang siguro na-overwhelm lang ako na ganun. Kaya ngayon, medyo kalma-kalma na lang. Anong yung pinaka-hardest na na-experience mo when it comes to business? Yung business, yan, yung mga may nandadrag sa'yo, pababa, ganun. Yung sobrang dami. Alam, di ba, alam nyo naman lahat yun, guys, di ba? Yung mag-isa lang ako, tapos ang dami pumuksan sa akin. Pero syempre, palaban tayo, siguro lalo silang nanggigigil pag pumapatol ka. Ngayon, lesson learned, pag meron papatol pa rin naman, pero not much na. Hindi ko na siya sinasapuso. Dati sinasapuso ko talaga na nagkaroon ako ng depression nun, tsaka anxiety, di ba? Tapos sasabayan pa yung biglang dinala yung nanay ko sa ospital. Yun, tapos yung dire-diretso, nung pangit talaga ng pasok ng 2024 sa akin. Dun siya nagdire-diretso. Tapos ngayon medyo nakakabangon na ako, ganyan. So nagsasaya naman ako, ganito, ingay-ingay sa Facebook, politics, ganon. Having that said, syempre, nakita namin na from posting mga products, posting your business, meron ka na rin mga political stance. So, what makes you decide and eager na, okay, kahit iba siya ka ng tao, kailangan kong mag-stand for kung ano yung tingin kong tama? Kasi dati pa naman ganun na talaga ako eh. Tapos, plus, si PRRD kasi, gustong-gusto ko siya talaga. Dati pa, 2016 pa, gusto ko talaga siyang maakap. Tsaka, maganda naman talaga kasi yung nagawa niya. So, kung ano yung pakiramdam ko at kung ano yung naranasan ko sa termino niya, yun yung bino-vocal ko. Kasi yun naman yung totoo. Unlike ngayon, di ba, today, parang worst-to-worst scenario na nga kaming mga online sellers. Parang na kami lahat, umiiyak lahat, nag-struggle sa business, hindi na kagaya noon na easy-easy lang. Ano bang difference nung administration ni PRRD sa administration ngayon when it comes sa sa kitaan ng mga online sellers? Ngayon kasi, super dami na kailangan mong sa online, sa platforms, kailangan mong, ang kaltas is, umaabot na siya ng 24 to 30%. Plus, kailangan 30% na sa, halimbawa, for example, the Orange app, the Black One, the TikTok. And then, syempre, tapos kailangan po magbayad ulit ng 12% sa BIR mismo. And then, syempre, meron pa dyan yung mga City Hall permits, iba-ibang talagang as in wala nang kinikita, as in hindi kagaya noon. Siguro kita namin super barya lang, napupunta lang sa tax, ganun. Pero 'di ba sabi nila, kapag business owner ka, dapat daw yung mga political where you side in politics, dapat quiet ka lang. Pero ikaw syempre 'di ba, very vocal ka. Ano mo doon? Pero kasi hindi naman kasi ganito na talaga ako dati. Parang kumbaga wala akong pakialam talaga kahit kung ano talagang gusto ko sinisigaw ko. 'Di ba? Kasi syempre, karapatan mo naman yun freedom of speech, 'di ba? Unang-una sa lahat. Tsaka hindi naman lahat ng tao na nakakasalamuha mo at nag-aano sa'yo is palaging iisa kayo ng side. May mga ibang side dyan, kaya lang, ang kailangan mo lang tanggapin is kung ano yung side nila. Kasi kaya lang naman ako naging maingay ngayon dahil lagi ako nababash ng mga excuse me po, na mga yan, kung ano-ano, lalaiting ka, ganito, pag di kayo pasok sa politika, gagawan ka pa ng mga memes, etc. Tagos, Diyos ko, ranas ko na, kaya hindi na nila ako maaano. Dahil mag-i-stressan tayo, sinasabi ko sa inyo. Ayun nga, so anong message mo sa mga yung mga bashers mo na when you say something political, inaatake ka nila? Well, masasabi ko sa mga bashers ko, siguro, go lang, ilaban nyo lang, basyo, dalhin nyo yung mukha ko, lagay nyo sa ulo ng halimaw, yung ulo ko, ganon. Deadma ako sa inyo, bash lang kayo ng bash, wala akong pakailam. At the end of the day, publicity is publicity. So go, lalo nyo lang akong pinapaano. Pero do you think it's worth it na yung pinaglalaban mo sa hate na natatanggap mo? Worth it naman kasi sa nangyayari sa sitwasyon natin ngayon, di ba? Hindi pa ba worth it na magsisigaw ka kung ano man nangyayari? Kasi syempre bilang taxpayer, mararamdaman mo rin yan di ba? Lalo ako yung hirap. Tas ako pa, yung kagaya ko, na lumalaban ng patas, alam ng marami naman kahit papano, hindi naman na ako hirap sa buhay. Nandun ako sa area kung saan yung talagang maraming mga squatter, malapit ako sa mga ganun, maraming mga addicts. Nung
last administration, hindi ganun. As in, naubos na talaga lahat sa amin. Tahimik, kahit gabi maglakad ka, ganyan, wala talagang, di ba yung pwesto kong isa dati sa ilalim pa ng LRT yun? Kahit inaabot kami ng alauna, kahit ang dindilim dun, hindi namin naranasan na merong papasok, manunutok ng may mga... Ngayon parang di ko alam kapag lalabas ako ng bahay kung kailangan ko bang tumingin sa kaliwa, tumingin sa kanan, na baka mamaya bigla akong, may hold up ka na, ganyan. Tapos pag mamaya, okay lang nakunin nyo na lahat Wag lang yung papatayin nyo ko. Wag nyo kung susugatan, bibigay ko. Pero, di ba yung parang ganun na thoughts? Lalo na sa Tondo ako, sa area na matao, talamak din ng mga droga and mga krimen na nangyayari, ganun. And you know, watching the news lately, parang it's very, very unsafe na sa Pilipinas. Unsafe. And nakakasad. Talaga sobrang nakakasad kung ano na nangyayari sa Pilipinas ngayon. Sobrang layong-layo na kaysa nung nakaraang admin. So, nung nakaraan, nakita namin, nag-post ka about sa bill mo sa Meralco. Kamusta naman? Hindi, kasi nakasolar ako Ano lang, 2,000 lang yung bill ko sa Meralco. Pero yung doon sa isa kong may property, yun parang umaabot siya ng 18,000. To think, ano lang kami, 8 hours, 6 hours lang kami sa clinic, ganun, sa establishment. Tapos aabot ka ng 18K, ganun. Minsan 7 hours nga lang kami. Siyempre, masyasyak ka talaga. Wala ka naman choice kundi bayaran mo dahil kung hindi, puputulan ka. Okay, totoo rin naman. And ikaw naman, anong sa tingin mong importance na nagsasalita ka on behalf ng ikaw, yung kung ano yung pinaglalaban mo sa social media? Anong importansya nun para sa isang tao, sa isang Pilipino? Importante kasi at least, kaya ka nagsasalita kasi kung ano yung mga nararanasan mo para alam nila. Kaya ka nagsasalita, ganun pala, kaya pala. Laging may rason. Kasi kagaya ngayon, bakit ka ba mag-iingay? Kasi kung maganda naman yung nangyayari ngayon, di hindi ka mag-iingay. Bakit 75% of Filipino people hindi kontento kung ano nangyayari ngayon? Diba? 25. Kaya nga hindi na sila nagkakasundo. Lahat tayo nagkakabangayan-bangayan para dito. Kasi nga, ang hirap na rin ng sitwasyon ngayon. So, nagkakahati-hati. May kanya-kanyang sinusuportahan. O naman yun. Pero yung hirap kasi ngayon, iba talaga super. Grabe yung usapan, di ba? Talaga napunta na sa politics. Pero marami pa tayong pag-uusapan dahil magpo-proceed tayo sa ating next segment at tatawagin natin ano ba? Nakakagulat naman kayo. Kaya sa Ate Bea, ready ka na ba? Yeah. Kasi Wala naman choice. Kahit kasi kabahan. dito sa Mirror segment, mas malalaman natin ang mas malalim na pananaw mo at ilang mga pangyayari sa buhay mo na i-flash natin sa screen. So, let's go! Gold bar. Gold bar. Gold bar is my life now. Gold is gold. And it is my life now because I have a jewelry business, BCH Jewelry and Luxury too. Siyempre, gold pa rin yan. Physical gold is gold. Patulugin mo, tataas at tataas pa din yan. Hindi ka natakot mag-invest? Hindi. Kasi subok ko na ang gold. Family business namin yan, bata pa ako. So alam ko na yung laro niyan. Kaya hindi ako natatakot. From mga gamot to alahas, di ba? Oo. Paano yung switch? Sinwitch ko kasi yung kuya ko, merong pwesto sa Arangke, alam nila lahat yun. Meron mga lolo ko, sila nagsimula ng gold shop dyan sa Recto. Tapos hanggang sa dati nakikita ko na sila nagbebenta, mga chewin ko, hindi lang ako naging interesado kasi takot ako mainitan. Pero ngayon kasi, okay na ako, laban. Handa ko na siyang i-adapt. Yes, at isa ka na sa mga kilalang jewelry seller sa Pilipinas. So, perfect. Gold. Diba? Next photo. Ay, mama ko. That's my mother. Hi, mommy. Mami Pin. Oo, si Mami Pin, and then si Jowa, and then this me. This was in the hospital, siguro mga isang buwan na kami dyan. Yung pakiramdam ko dyan, kasama ako sa nauupod na kandila kasi 'di ba yung pangit na sitwasyon na gaganda yung kalagayan ng nanay mo ngayon tapos bukas hindi na naman, tapos di na naman maganda at tapos bukas gaganda yung hindi siya stable na ang gusto mo sanang mangyari yung maging pa-okay siya ng pa-okay pero sobrang depressed ko nung mga panahon na yan kasi nga syempre kahit sino naman o nanay mo makikita mo nag-aagaw buhay tapos plus habang pinaglalaban ko siya sa ospital meron sa aking pumupuksa. Hindi ko alam kung saan ako magfo-focus that time and muntik na akong ganyan. And thank God, hindi. Ayan, namimiss ko na nga si Mother. I miss you, Mother, so much. Yeah, siya ang guardian angel mo. Yan, ngayon may guardian angel na ako. Actually, namatay siya, parang mas naging okay ako. Gumaan. Oo, gumaan. Ay,
Bundok-bundok Ayan, parcels. oh. Naku, meron pa, ano yan eh, around 2022, pero meron pang mas marami dyan. Yung buong garahe namin, talagang punong-puno that time. Yan yung era na nakaka-enjoy mag-live sell, mag-selling ng products. That era is yung Feel mo to. may pera yung mga tao that time. Oo. Kasi that time is 2020 to 2022 up to 2023 kalahati. Talagang lahat tayo niyan, remember? Ang saya-saya niya. Diba, remember Oo. lahat tayo nagkaka-sales, everybody happy, bira ang maka 50 parcels, Correct. ganun, super Kasi happy. yun yung era na yan. Oo, ito yun, no? Di ba, ito yung nagatid ka sa akin ng Garcicola dati. Correct. Diyan yun. Kasi ginagawa yung bahay ko niyan, nangupahan muna kami, tapos nung nangupahan kami, yun, tapos dun pa nagkaroon ng bundok-bundok na parcel. And that time, sarap talagang balikan. Please, ibalik nyo na. Government, huwag kayong gaman. Charing. Ibalik nyo na sa tao. Next photo. Ay, this is me. Ay! Ito yung 86 kilos era. This is the 67, 68 kilos era. Ang masasabi ko, wag tayong makontento na lang sa kung anong weight natin at feeling natin wala tayong magagawa. Iba pa rin ang payat kasi masarap kumilos, masarap manamit, at the same time, healthy, maganda siya sa skin. Tignan mo naman ang layo ng diferensya. At available sa'yo, Oh, mga reta. papapayat. Ang renta. So, message nyo siya sa mga kanood. Grabe, hindi ko na ini-expect na makakabalik pa ako sa gantong figure ko kasi dati talaga hopeless na kung ano na lang. Okay lang mataba ako, maganda ako, pero na-realize ko mas okay talaga ang payat. Kasi until now, masigla ka, malayo ka sa sakit, ganyan. Tapos, tignan mo naman ang layo ng diferensya, di ba? Parang tumalon. Parang dito mukha akong may anak, the mother of 12. The mother of 12. Pero ito, Ayan ang Bilibili ano. Pilipinas. Ganun ang Diba? atake. Okay, concert ng Sex Bomb niyan, Correct, magkatabi andyan tayo. tayo. Okay, next. Ay, the ito yung construction. pinapagawa ko ngayon. Ngayon, meron na siyang 7-Eleven. Tapos fourth floor na, may 7-Eleven. Tapos sa second floor, may Samgyup. And then apartment. Ayan na. Dati, ito yun, siguro mga 2023 yata to. From Traneliang naglayas to a owner ng isang building, ano masasabi mo? Ay, syempre happy. Kasi hindi ko rin naman alam na, hindi ko din in-expect na yung paglalaro ko tsaka pagiging vocal ko sa Facebook is magbubunga. And okay naman siya ngayon until now, ongoing. So, nagpapasalamat din ako kay Lord. Sayang lang, hindi na to inabot ng nanay ko. Nung nagawa to, wala na siya. Hindi niya na nakita, gano'n. Pero, thankful pa rin ako. At least may ganyan ako nung hindi ko rin ako makapaniwala. Grabe, Ate Bea, talagang Diba, malala. Nagulat na nga din ako, may ganito na pala ako. Dati nadadaanan ko yung lupa na yan, hindi ko naman pinapansin. Pero ngayon sa akin na siya. Di ba? Mabait talaga si Lord. Yes. Ay, si Glaze Ann! Yung dati ko siyang kababata. Nung bata pa ako. Kasi isa kami yung may-ari ng Star Image, yung father of Star Image. Kapatid niya yan. And yung father ng Star Image, dati namin siyang kababata. Yung kuya ko, ang kalaro niya lagi. Tapos eto si Glaze Ann, siya yung lagi kong kalaro dati nung bata. Lagi ako nangingikain sa kanila kasi mayaman sila nung bata pa kami. Kami mahirap. Lagi kami nangingikain, tapos lagi kami naglalaro ng Barbie doll, lagi kami nagluluto-lutuan. Ay! Hello po! Hello po! Kamusta ka na? Have a seat! Have a seat! Nagulat ako. Naku, ano ka na daw? Ikaw daw ang tunay na billionaire ngayon. Kamusta ka na? Oo nga, di ba? Hi, O, yan Miss si Blaze! Diyos ko, ngayon lang kita nakita. 2 dekada yun ah. 2 dekada na hindi ka, hindi lang lagpas na. Kamusta ka na ngayon? Ako na. Edi, eto ko. Ano sabi mo? Babae. Nagulat ako. In fairness. Sobrang successful mo na daw. Hindi naman sakto lang. Nakaluwag-luwag lang. Ikaw ang kamusta ka na? Diyos ko, ang tagal nating hindi nakita. Nagulat ako. Pag-usapan natin. Nagulat ako, nandito siya. Yes. So long time sila. Yun yung kinabi ni Ate Bea, nung bata sila yung lagi magkasama. Oo, lagi. Kasi lagi kami nasa garahe nila. Naglalaro kami luto-lutuan, Barbie, mga gato. Anong in? Ng mga batang 90s. Ganon kami. So how does it feel like kita naman kayo ulit? Masaya. Ano yung tagal No, I na? mean, ano yung last memories nyo together? Hindi ko na rin matandaan kasi sa sobrang tagal na. Basta lagi ang parang nagsisinkin sa akin na pag
nakita ko siya ngayon, yung bata pa kami, nandun kami sa may bakuran nila, naglalaro kami ng lutuan, ganun. Saka 6 a.m. pa lang, di ba? Naghihintay na tayo. Para yung usong Oo. di ba? O, ng laruan, di ba? Text, siya magaling mag-text dati. Kasi parang boyish siya nun. Pero lahat ng kalaro niya, puro bakla. And di ba, masaya makita na lahat sila, both of them are successful. Malala. Nagulat ako, nandito si Glaze. Na-surprise ka ba? Oo. Nagulat ako, nandito siya kasi sabi ni Bowie, wala daw siya eh. Hindi, kasi yung kinalakihan namin, yung environment doon, hindi siya ganun kasayang balikan. Although, yung mga tao na nandoon is parang syempre, chine-cherish namin. Kaya lang, yung environment kasi parang pinalimutan ko na siya. Pero, yun, nakita kita ngayon. Tapos nalaman ko, sobrang successful ka na nga. Sobrang happy ako for you. Thank you. Ikaw din, nabalitaan ko, billionaire ka Uy, na. grabe siya. With the Hermes, Kaya nga, basag naman. Love it. Anong message mo sa Bea kay Herrera na nandyan sa picture na yun? Siya, ang galing mo, nagpakatatag ka, and then, mahal kita kung ano ka, self. Ayun siya talaga, hindi niya talaga kaya minsan talaga. Ay! Ano ba? Nag-explain pa siya! Grabe, feeling ko wala ako sa talk show kasi yung chikahan namin Ate Bea, ganun talaga kami magchikahan kapag nakikita kami. So, ang sad kasi nandito na tayo sa ating last part ng ating segment na tatawagin nating Wish Ko Lord. So, dito sa Wish Ko Lars, hiling mo, hiling nating lahat. Tingnan natin kung kaya mo mapagbigyan. Ready ka na ba, Ate Bea? Yeah, medyo kinakabahan ako. Ano ba yan? Sobrang tagal na natin magkasama. Marami na tayong pinagdaanan. Ay, May mahirap, may nakakapagod, may masaya. Halo-halong emosyon ng mga pinagdaan natin sa loob ng halos 7 taon. Kaya salamat sa mga dumaan na taon na ito. Kaya ang wish ko, Lars, ay sana maghiwalay na kami. Nakakapagod na kasi, babe. Salamat. totoo ba yun? Seryoso ba? Ano kiwalay? Hala, totoo ba yun? Kaya ba? Kaya siguro bad trip siya. Napagod na siya. Bakit may something ba kayo? Kaya hindi Wala. Hindi naman kami nag-aaway. Ewan ko. Ano to? Trip ba to? Bad trip siya kanina eh. Ano gagawin natin? Sayang yung video. Totoo ba yan? Ay! Ay! Hala, Pero flower! Emotion! nagulat ako. Tapos hindi. Nagulat ako kasi Kuya Miguel, upo ka dito! akala ko Oo, kasi okay lang yan. akala ko kasi hindi talaga totoo kasi sa bahay namin yun, ba't ganun? Ano to? Tapos wala pa daw siyang video. Pagdating dito, magsushoot pa lang sila. Nasagot ako, ganun yung sinabi. Ayan, so si Hindi ako Kuya katawa. Miguel, ayan ang long-time partner ni Ate Bea. Ilang years na nga kayo? 7 7 years, diba? So, ang tagal na. Anong message mo kay Ate Bea sa lahat ng success, through ups and downs kayo Hindi, magkasama? ano lang, yung wish na lang. Yung totoong wish, sana more blessing pa kasi yung blessing na yun, mas nagiging blessing pa kami sa iba, sa pamilya na. Pamilya ko, pamilya niya, tsaka sa mga kaibigan namin, nagiging blessing. Tsaka sa mga empleyado namin. Kasi nakapagbigay kami ng trabaho tsaka ng pasahod. Yes, at talagang ang backbone ni Ate Bea, si Kuya Miguel. Tahimik yan, hindi yan makikisali sa social media, pero ang support niyan, morally, Ang sakit na nga ng ulo niya. Kasi lagi ako sa politics, araw, ano ba yan, ang ingay-ingay mo? Bakit? Sabi ko, di talaga ako nagpapaawat. Siyempre, lagi niya na nga ako niloloko eh. Nasanay na lang siya. Wala na siyang choice. Ayan, so ang saya-saya ng with Lars today. Maraming salamat, Ate Bea. Thank you so Pinagbigyan mo ako. much, And alam ko Larissa. naman, alam ko naman na grabe yung mga schedules mo, mga ganap mo sa life. At ang business niya, di ba? Sobrang busy, sobrang grateful ako ngayon, Ate Bea. And bago tayo mag-end, syempre, i-promote na ang mga dapat i-promote. Siyempre, ang BCH Babaihan Store, Aesthetic Clinic, and BCH Jewelry and Luxury to FB page. Bintahan ko yun ng mga gold. Bumibili kami ng mga hindi ginagamit na gold, scrap, sira, everything. Let's go. Gawin natin cash. And syempre, yung mga Barbie Ford fillers din sa clinic ko sa BCH Bayan. Alam nyo naman na yun. Thank you so much. Yes, and this is your free, airtime mo to. Anong message mo sa nangyayari sa bansang Pilipinas ngayon?
Ang masasabi ko sa bansang Pilipinas, lahat naman ng paghihirap may katapusan and kapit lang sa mga kupal. Pwede ko ba sabihin? Okay lang. Airtime mo to. Sa mga kupal, sana tumaas ng kuryente nyo hanggang 100,000. Ha? Kasi kada mag-aano, lagi kayong kontra dito, kontra doon, kahit puro ka-plastic na nangyayari, wala pa rin kayong pakialam, bala kayo sa buhay nyo. Kung kayo naman makakaranas ng hirap kami kahit paano, okay, pero at least nagsasalita kami, di ba? Mahirap naman talaga sa bansa natin ngayon, huwag na kayong magpaka-plastic, di ba? And I keep support DDS kasi talagang yun na talaga spine ko na yun, 2016 pa. Hindi na magbabago. Thank you. Ayan, maraming salamat, Ate Bea K. Herrera. Ikaw ang patunay na hanggat pinapaniwalaan mo at pinaninindigan mo kung anong tingin mong tama, hindi imposible na magtagumpay ka sa buhay. Agree ka ba doon? Of course. Yeah, so thank you so much. At magkita-kita ulit tayo sa next episode ng With Lars.